Good morning guys, welcome back sa ating channel. Ngayong araw ay highway ulit tayo guys. T125. Yan. Dito sa dalawang sprocket nito guys, ito ay yung lumang sprocket ng ating DT 428, original 428 size. Tapos ito yung pang XR na 520. So in short guys, mag-convert lang tayo ng 428 na conversion to 520 dito guys. Yan ito. So bali itong lumang sprocket ay gagawin natin siyang bracket guys para dito. So para hindi na tayo magpapalit ng pag mag-convert tayo dito sa DT natin ay hindi na tayo magpapalit ng hub. So from 420 chainset, so gawin natin siyang 520. Pang XR lang yung gagamitin natin guys. So panoorin niyo lang yung gagawin ko guys, kung paano ko siya gagawin. Yan. Ito yung gawin natin itong dito sa may bandang ginuhita natin. Tapos bali guys, dalhin natin yung DT dito sa malak guys. Meron tayong gagawin dito. Yan. Medyo maulan kasi guys, so ilipat natin dito sa malapit. Meron na tayong gagawin dito sa may bandang sprocket. Kung saan tong bracket na ito gagawin natin ilalagay natin dyan para makuha natin yung center nito guys. So sinukat ko na ito kanina dito pero kulang pa rin, kailangan natin siyang bawasan para meron pa siyang babawasan dito guys. Yung gagawin natin dito ay ang perfect natin na ang pag-build nito. So mag-center, so gagawin natin siya guys ay i-install natin siya dun sa hub guys, kagaya ng sprocket na yan. I-install natin siya tapos panoorin nyo lang yung gagawin nyo guys. Sige. So as you can see guys, ito na itong gulong, tinanggal natin yan, pati yung mga nut na nakatanggal na rin. So itong bracket na to ay sasalpak natin siya dito guys. Yan, yan, yan. Para siguradong makukuha natin yung center niya guys, kailangan natin gawin ng ganito. Medyo maproseso to guys, pero mas maganda itong ganitong paraan para maalay natin yung masisintir natin yung bilog nito doon sa ipapalit natin sa conversion natin na 520 na pang XR to 200. So anytime na magpapalit tayo nito guys ng papalit tayo ng sprocket na 520, so hindi natin ito kailangan tanggalin guys. Ito na yung pinaka bracket nya. So bali itong sprocket ito ilalagay natin dyan, yan, ganyan. Kita nyo guys, hindi pa siya kasya. Ito natin. Ito guys, nakabit na natin siya guys yan. So ito guys, tuloy kanina na simulan ko na siyang grind.
Yan, naglulubat tayo. Yan. So, kunting-kunti na lang siya guys. So, yung diameter nito guys ay target natin ay yan, kung nakikita nyo siya guys, almost thanks 130 guys, medyo kulang pa yan. Yung kunting-kuntiin lang siya guys. Kailangan natin para magawa natin yung ating trabaho guys ng ayos. Kunti na lang siya guys, medyo maigpit talaga siya. Kaya nagsabi lang yung pasok niya ganyan. Para pag nagkabit tayo ng 520 na sprocket ay hindi tayo mahirapang mag-install. Kunti pa. So fit na siya guys. So hindi pa to yung pinaka talaga, meron pa tayong gagawin dito para asin maikabit natin siya na mayos. Bali pag nagpapalit tayo, ito lang tatanggal natin guys. Ito yung pinaka plato lang niya. Yan.
ito na yung ating finished product guys, na version nating sprocket na 520 rear sprocket yan. So bali yung nito, yung bilog din ay lagay natin dyan, tapos ganoon din ang procedure nung binilog natin to, kanabit natin dyan sa hub, tapos nilagyan natin yung konting design yan. So pintura na lang kulang ito guys. So hindi siya talaga perfect na pagkaka-welding, pero matibay naman siya. So ganun lang to guys. Ayan. Lalagay na natin to dito, yan. Perfect fit siya guys. Yan. Tapos lagyan lang muna natin siya ng dalawang nut. Temporary. Pakita ko lang yan. So tingnan mo yung pinagkakaiba ng 520 at saka .48. Tingnan mo naman yung guys, yung ngipin niya medyo mas malapad yung 520. So ito, yan. Yan, bali 6 na bolt na nut. Lagyan natin siya dito guys. Yan. Tapos so yan na yung itsura niya guys, yan. So sintrong-sintro siya guys, yan. Ganun lang yung ating conversion. So ito 428 niya, pero yan, pinakita ko lang sa inyo guys na successful yung ating conversion. Although hindi pa natin siya naikabit talaga dahil hinihintay pa natin yung ating engine sprocket na 520. So bali dalawang klase nga pala guys ang 520. Ito yung light 520. Meron ding medyo makapalit ang konti dito, yung heavy, pero ito na yung kasya na dito sa DT dahil dito sa ating sprocket, yung gap dito sa sprocket sa dito sa engine. So ito lang yung kasya na 520 yung light. Yan. So ganun lang yung ating conversion guys. Sana may tutunan kayo dito sa ating video. Gusto mag DIY, ito lang yung gagawin nyo guys. So ekonomiya na pagko-convert ng 520 kasi para medyo tumibay naman yung ating kadena sa DT. Dahil last naputulan ako nito guys, so ito talagang matibay na. Yan. So ganun lang yung conversion natin guys. So sana nagustuhan nyo yung video guys. Salamat nga pala sa panonood. So ginaabot na tayo ng hapon na. So buong araw natin siyang ginawa.